Lost expired passport holder ka ba? Ang video na to ay para sa iyo. Hold up. Hello mga ka-vlogs, welcome to my channel, and para sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, hayaan niyo munang ipakilala ko sa inyo ang aking sarili. Ito po ang Daniel Timpawa Vlogs channel. Gumagawa po ako ng mga informative content gaya ng paano pagkuha ng Philippine passport, ng postal ID at iba pang mga government transactions mga ka-vlogs. Kaya bisitahin niyo po ang ating mga videos. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, click mo na ang subscribe button pagkatapos mo mapanood ang video na to. And sa mga gusto namang sumuport sa aking YouTube channel, click nyo na po ang ating super thanks button na nasa baba. And para naman sa ating mga nais maging miyembro sa ating YouTube channel, click nyo na po ang ating join button na nasa baba. So ito na nga mga ka-vlogs, ituturo ko sa inyo kung paano mag-process, paano mag-apply ng lost expired Philippine passport para sa mga nawala na passport pero expired na. Ayan, paano nyo po i-process, ano ang magiging proseso nito, magiging renewal ba or magiging new na ba siya, magkano ang bayad, and gaano katagal ma-release yan sa inyo mga ka-vlogs. Yan ang ating aalamin sa video na to. Unang-una mga ka-vlogs, kung tayo po ay lost expired passport, since nawala nga natin, ay kinakailangan po natin ng affidavit of loss mga ka-vlogs. Ang affidavit of loss ay makukuha po natin ito sa dalawang paraan. Una po ay sa private law firm kung saan magbabayad po tayo ng nasa 150 to 200 pesos yan mga ka-vlogs. Pero kung nais nyo pong makalibre, wala pong bayad mga ka-vlogs, ay pwede nyo po itong kunin sa PAO office or Public Attorney's Office na nasa Hall of Justice sa inyong city or municipality na pinakamalapit sa inyo mga ka-vlogs. And paalala lang po mga ka-vlogs, kung andun po tayo sa PAO kukuha ng ating affidavit of loss, ay maaari po kayong mag-print ng inyong kopya ng inyong affidavit of loss. Mamili po kayo, merong mga sample format na nasa Google mga ka-vlogs. I-type nyo lang po ang sample of affidavit of loss, and then i-edit nyo lang ang mga detalye na tukma sa inyong mga ka-vlogs. And mag-print kayo ng dalawang kopya. Yan po ang dadalhin nyo sa Public Attorney's Office or PAO mga ka-vlogs. Pero kung private law firm naman ang inyong kukunan mga ka-vlogs, since magbabayad nga kayo, ay sila na po ang bahala sa format and ibibigay nyo lang po ang detalye na kinakailangan. So since ito ay expired lost passport mga ka-vlogs, ay hindi na ito kinakailangan ng police report. Kasi ang police report ay kailangan lamang ito doon sa lost valid passport. So kung handa lang inyong affidavit of loss, ay maaari na kayong mag-set ng appointment mga ka-vlogs. Pumunta lamang kayo sa www.dfa.gov.ph and dadalhin kayo sa portal ni DFA and choose nyo lang po ang set appointment and mamili kayo ng mga appointment slot na available sa DFA site na kukunan nyo ng inyong renewal nitong inyong lost expired passport mga ka-vlogs. And after natin makapag-set ng appointment, ay kinakailangan natin mag-fill out ng accomplish application form. Ang accomplish application form ay pwede natin yang i-download sa ating cellphone or laptop and i-print natin sa dalawang kopya mga ka-vlogs. And make sure na naka A4 size ang ating accomplish application form. And maaari nyo naman itong kunin sa DFA sa mismong araw ng inyong appearance mga ka-vlogs. Fill outan nyo lang and make sure naka-black ball pen ang gagamitin natin sa fill out ng ating mga personal details dyan mga ka-vlogs. And pang-apat na requirements ay kailangan nyo ng personal appearance. So wala po itong representative, authorized representative na kinakailangan, kundi mismong sarili ni applicant or ni passport applicant mga ka-vlogs. Ikaw mismo ang mag-a-appear during your appointment schedule mga ka-vlogs. Panglimang requirements mga ka-vlogs, kung meron kayong naitabing kopya ng inyong lost expired passport, mas maigi dalhin nyo po yan mga ka-vlogs
para hindi na kayo hihinga ng PSA birth certificate. Pero kung wala naman kayong kopya ng inyong lost expired passport, ay wala naman pong problema kasi makikita po yan sa system ni DFA ang lahat ng mga detalye na andoon sa nawawalan yung lost expired passport. And kasunod naman na requirements, kailangan pa rin natin magdala ng one valid ID, government issued ID mga kablogs. Mamili lamang po kayo sa available na meron kayo, gaya ng postal ID, driver's license, ng ating SSS, UMID ID at iba pang government issued ID. And since DFA nga ito mga kablogs, kasi it's more fun in DFA, kasi kung anong wala sa'yo, yun yung hahanapin. Kaya much better na dalhin nyo na ang inyong mga dokumento na meron sa inyo, gaya ng NBI clearance, ng inyong PSA birth certificate, kung maaari dalawang valid ID ang dadalhin nyo mga kablogs, yung baptismal certificate nyo, TOR, yung inyong diploma, dalhin nyo na mga kablogs, kasi paiba-iba ang utak ng nasa DFA. Minsan mabait, minsan naman kung ano-ano yung hinahanap sa atin. Kaya dalhin nyo na lang yan mga kablogs para hindi kayo pabalik-balik and hindi na kayo mag-aaksaya ng inyong oras at ng inyong pera. So ang bayad ng renewal mga kablogs ay gaya pa rin ng regular and special. Mamili lamang kayo, which is ang regular is 950 pesos and ang special is 1,200 pesos. And since lost expired passport to mga vlogs, meron tong penalty na nagkakahalaga na 350 pesos. So yun yung kabuang bayaran nyo. It's either 950 pesos regular or doon kayo sa 1,200 pesos. And then plus 350 pesos na inyong penalty fee. And ang releasing naman ito mga vlogs ay aantay tayo ng 15 days plus 15 days na naman na clearing days yan siya mga ka-vlogs. And sa pagkuha ng inyong passport card mga ka-vlogs, maaari nyo pong ipa-deliver yan sa inyo and mag-additional lamang kayo ng delivery fee sa LBC and magbayad po kayo na nasa 150 to 300 po yan mga ka-vlogs. So kung gusto nyo naman na hindi na kayo magpa-deliver sa inyong address, gusto nyo i-pick up, kayo mismo ang pick up, pwede naman po and para wala na din po kayong additional na bayad na delivery fee. So, ganoon lang kasimple mga ka-vlogs ang pag-file ng renewal ng ating lost expired passport ngayong 2023. And sa atin naging gabay ang video na to, natulungan ko po kayo para sa kompletong requirements and proseso. Check na lang po ang description sa video na to, ilalagay po natin mga ka-vlogs. And bago nga pala ako magtapos, nais ko lamang i-shout out ang ating malapit na tayong mag 10,000 subscribers mga ka-vlogs. Ayan, maraming salamat po sa laging pagsuporta sa ating YouTube channel and kayo po ang inspirasyon ko para magpatuloy sa paggawa ng mga informative videos na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay mga ka-vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, inanyayahan ko po kayong i-click yun ang subscribe button na nasa baba and huwag kaligtaang i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para naman updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And i-like mo na din ang video na ito mga vlogs. Kung meron ka pang mga komento, maaari mong i-komento sa ating comment section na nasa baba and maaari niyo akong i-message sa aking official Facebook page. I-like and i-follow niyo na din ang ating official Facebook page na yan mga ka-vlogs. Muli po ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!